Nakapagluto at nakakain na ba kayo mga ka-dreamers nitong bulaklak ng bonggabilya? Kung hindi pa nga ay panigurado ako kapag napanood ninyo ang video ko na ito ay magluluto na kayo ng bonggabilya at kakainin nyo na rin ito. Pero bago nga ang lahat mga ka-dreamers, samahan ninyo muna akong manguha ng bulaklak ng bonggabilya. Mabili nga lamang sana ako ng ice cream pero napansin ko napakalago na ng bulaklak nito. Kaya naman nagsabi nga ako sa may-ari na kung maaari ay pwedeng makahingi. Bago nga ako hinayaang kumuha ay tinanong muna ako kung itatanim ko ba raw ito. Sabi ko naman hindi sapagkat akin nga itong lulutuin. Kaya naman siya ay biglang nagulantang sapagkat ang alam nga niya ay hindi naman ito nakakain. Pero sinabi ko na lamang na may napanood nga akong isang content creator at sinabi nga na edible ito. Siyempre likas tayo naman na naliksik mga ka-dreamers kaya naman bago nga ako kumuha na rin ay nag-research din muna ako. Siyempre mahirap na kumain ng kung ano-ano lalo na kung ito ay masama sa kalusugan. And upon doing research mga ka-dreamers napatunayan nga ito na edible. Sa ibang bansa pa nga raw ay ginagawa pa itong tea. Ang bonggabilya raw naman ay hindi toxic. Kaya naman ang mabasa ko nga ang information about dito ay parang nagkaroon na talaga ako ng lakas ng loob na magluto nga ng bulaklak ng bonggabilya. Sapagkat ang alam ko lamang talaga mga ka-dreamers ay hindi ito nakakain. Sa totoo lamang ay may pambili naman ako ng ibang pagkain pero na-curious lamang talaga ako sa lasa ng bulaklak na ito. And sure nga ako kapag napanood ninyo ang video ko na ito ay makikurious din kayo kung ano nga ba talaga ang lasa at kung nakakain nga ba talaga ang bulaklak. Bali ito nga lamang pala ang nakuha ko doon sa 3 tumpok na bulaklak. After ko nga mahimay mga ka-dreamers, isinaling ko na sa isang pinggan. Dahil sa tabing kalsada ko nga lamang ito kinuha, kaya naman may mga dumi tulad na lamang ng gabo. At para nga sigurado na malinis ito ay akin munang hinugasan. At nang mabasa ko na nga pala ay napansin ko na nagdikit-dikit na ito. Kaya naman kung napakarami tingnan kanina ay maunti na tignan ngayon. Ukoy nga pala mga ka-dreamers ang luto ko rito, kaya naman nilagyan ko na ng itlog at mga pampalasa. Siyempre akin ang minekos-mekos para kumalat ang lasa gamit nga ang tinidor. Akin ngang napansin parang kulang ang itlog kaya naman nag-add muli ako ng isa. Ganito rin nga pala mga ka-dreamers ang luto noong napanood ko. Dahil ito nga lamang yung alam ko na luto nga muna sa bulaklak na ito kaya naman ganito na lamang din ang ginawa ko. Kayo ba mga ka-dreamers nalaman nyo na ba na nakakain pala ang bulaklak ng bonggabilya? Kasi dito talaga sa amin sa Quezon Province ay wala pa akong nakikita na kumakain nito. Sapagkat ginagawa nga lamang itong palamuti sa bakuran. Kaya naman kung may mga bulaklak din kayo mga ka-dreamers ng bonggabilya, nako simula ngayon maluluto nyo na rin yan. O diba napakaganda nga tingnan sapagkat yung bulaklak nga ng bonggabilya ay naging dominant. At kung hindi mo nga hahawakan at kung hindi mo rin nakita ang proseso ay iisipin mo na ginayat-gayat ito na hotdog. Para masarap nilagyan ko na rin ng ketchup. So ayun mga ka-dreamers, finally nakapagluto na nga pala tayo ng bonggabilya. Sa tanang buhay ko, hindi ko akalain na ang bonggabilya pala ay edible or nakakain. Pero disclaimer lamang mga ka-dreamers, hindi lahat ng halaman ay maaari ninyong kainin. Nakita ko lamang ito sa isang content creator na ginawa nga niya itong ukoy, ang bulaklak ng bonggabilya. Dahil gaya-gaya tayo, ginaya ko na. So yan mga ka-dreamers, tikman ko na itong aking niluto nga. So yan, bali ang ginawa ko rito ay, prito pala, hindi ukoy. Pero para na rin yung ukoy, no? Nilagyan ko siya ng 2 itlog. Susubukan natin kung ano nga ba talaga ang lasa ng bonggabilya, no? Kasi madalas ang bonggabilya nakikita lamang natin sa ating paligid, sa ating bakuran bilang palamuti, pero nakakain naman pala, no? Edible pala ang bulaklak nito. Pero based naman dun sa aking research, ang delikado lamang dito sa bonggabilya ay yung tinik, sapagkat maaari tayong ma-infection kapag tayo ay natusok ng tinik. Pero yung daw bulaklak, edible. Subukan nga natin kung ano nga ba talaga ang lasa nito mga ka-dreamers. So yan, naglagay na rin ako rito ng ketchup. Tignan nyo. Okay, tignan natin. Tapos sausaw ko mga ka-dreamers ha. Sausaw ko. Tignan natin ha. Ang sarap naman. Wala naman. Masarap pala mga ka-dreamers ang bonggabilya ha. Sausaw natin. Then, kain. Diba? Grabe ha. Hindi ko lubos akalain na ganito pala ang lasa ng bonggabilya. Sausaw natin. Kain. Diba? Ang sarap.
Di ba akala lamang talaga natin ng bonggabilya palamuti pero nakakain naman pala. Actually, nung humingi ako ng bonggabilya doon sa aking kinuhaan nga, sabi daw, anuhin ko. Kasi baka daw makalason. Kasi ang alam din nila, ang bonggabilya ay hindi nakakain. So sabi ko, ibablog ko kasi may napanood ako na nakakain nga raw yung bulaklak nun. So yan, binigyan naman ako. Actually, matagal ko na nakita yung content creator. Matagal ko nang napanood yung video ng content creator na nag-ukoy nga siya ng bonggabilya. Ang tagal ko na rin. Pero nga, dito sa amin, hindi ako nakakakita agad. Or madalang ako makakita ng bonggabilya. Kaya naman nung nakakita na ako habang bumibili ng ice cream, kumuha agad ako ng 3 tumpok ng bulaklak. Diba? Ang sarap, ha? Ayan na! Magkano? 3,340 mga ka-dreamers. O, di ba napakadali lamang mga ka-dreamers kumita rito kay Pasay. Kaya kung nais nyo rin kumita, nasa comment section lang ang link para mag-register at mag-deposit kahit 100 sapagkat may pag-asa kayong manalo ng 500 pesos. Ilagay lamang sa comment section ang inyong screenshot. So yan mga ka-dreamers, ipakikita ko sa inyo kung paano maglaro rito kay Pasay at laruin natin itong Super A. So yan mga ka-dreamers, dito magbebet lamang tayo ng 200 pesos. Yan. Then, spin lamang natin. 120. 240. 480. Yan na, scatter. Ayan. Subukan natin. Spin. 800. 16. 240. Ayan na. Magkano? 3,340 mga ka-dreamers. Kaya kung nais nyo rin kumita, nasa comment section lang ang link para mag-register at mag-deposit.